Kamusta mga tol? Napakaraming nangyari kagad sa unang araw pa lang ng free agency ha. Lumakas lalo yung ibang teams, di ba? Yung Lakers tsaka Warriors mo, lumakas din ba? Matirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, unang-unang nagustuhan ko sa lahat na nangyari di sa unang araw ha, si Cam Johnson Wax mga tol na trade papunta ng Denver Nuggets kapalit ni FPJ at 2032 first round pick. Ang gandang trade yan no? Kasi kung titingnan natin yung position mga tol ha, parehas halos no? Pwedeng small forward tsaka power forward, yung dalawa na yan. Pareho ring matangkad, 6'8 si Cam Johnson Wax, 6'10 naman si FPJ. Tapos pareho ring shooter no? 39.5% sa 3 points si FPJ sa regular season, 39% naman sa 3 points ito si Cam Johnson Wax. Tapos sa scoring parehas din halos 18.2 points si FPJ sa regular season ha, at 18.8 points naman si Cam Johnson Wax. Halos parehas lang talaga Sa rebounds naman si FPJ lamang siya rito 7 rebounds per game sa regular season at 4.3 rebounds per game naman si Cam Johnson Wax. Sa assist naman si Cam Johnson Wax naman yung lumamang, 2.1 assist per game sa regular season si FPJ at 3.4 assist per game naman si Cam Johnson Wax. Tapos sa blocks tsaka steals naman ha, 0.5 blocks tsaka 0.6 steals si FPJ at 0.4 blocks naman at 0.9 steals naman si Cam Johnson Wax. Sa field goals lamang naman si FPJ, 50.4% sa field goals sa regular season ha, at 47.5% naman si Cam Johnson Wax. Pati sa age mga tol, lamang si FPJ kasi 27 years old pa lang si FPJ, 29 years old naman si Cam Johnson Wax. Sa kontrata mga tol, meron pang nalalabing 2 taon sa kontrata ni Cam Johnson Wax, worth 22 million kada taon mga tol ha. At ganoon din naman si FPJ, 2 years pa rin nalalabi sa kontrata niya, pero mas malaki talaga, 39 million kada taon, halos doble So bakit ganon no? Yung Nuggets kasi nagbigay pa sila ng isang additional na first round pick para makuha nila etong si Cam Johnson Wax kapalit ni FPJ. Bakit ganyan? Una mga tol, yung kontrata kasi no, kung napansin nyo, mas malaki talaga yung kontrata ni FPJ kaysa kay Cam Johnson Wax, diba? Pero pumasok pa rin yung trade ha. Paano nangyari yun? Ang Brooklyn Nets kasi mga tol, meron pa talaga silang space sa salary cap nila kasi pang 30 yung Brooklyn Nets sa team payroll rankings last season So yung diferensya ng kontrata ayun, pumasok na sa Brooklyn Nets. Now syempre yung ganyan, pabor talaga yan para sa Denver Nuggets, diba? Una syempre, mas maliit yung kailangan nilang bayaran sa sweldo. Nakatipid talaga sila dito, 17 million ang tipid nila rito Kaya ayun mga tol, nagkaroon patuloy sila ng space para masahin nila ngayon si Bruce Brown sa free agency. Actually mga tol, hindi pa raw sure kung magkano no? Pero ang sabi, expected daw 1-year deal daw ibibigay ng Nuggets dito kay Bruce Brown. Ano, gets nyo na? Kaya mga tol, nagdagdag patuloy ng isang first round pick ng Nuggets kasi halos magkapareho lang naman yung value ni Cam Johnson Wax tsaka ni FPJ Pero ang laking benefit talaga na ako ng Denver Nuggets sa nangyaring trade na to. Pero para sa akin mga tol, useful din naman talaga to para sa Brooklyn Nets kasi kung potensyal ang pag-uusapan natin siguro pwede nilang i-develop ito si FPJ. Baka pwede pa nga maging star marker rin to, diba? Kapag siya na yung priority ng Brooklyn Nets. Pero si Cam Johnson Wax kasi mga tol, wala talaga, role player talaga yung bagay dyan no? So meron din naman talaga nakuha ang Brooklyn Nets sa trade na to. Pero syempre, yung totoong nakinabang talaga sa trade na to, yung Nuggets talaga kasi si Bruce Brown mga tol, isang key contributor yan sa finals run ng Nuggets dati, diba? At yan mismo yung kulang nila last year kasi off the bench wala silang ganitong player Yung player na galing off the bench na magdadala ng hustle tsaka energy sa court. Hoy, like mo, ano na? Kaya walang makakuha sa intro yung team mo kasi di ka na nag-like Mag-like ka na! Now, itong Rockets naman mga tol, nakuha kagad nila sa free agency. Eto si Dorian Finney-Smith na isang 3&D player. 4 years, 53 million. Ayos naman, paino ka naman tol. Dati diba yung sweldo niya sa Lakers, 15 million sana this year na hindi na nga niya kinuha. Syempre naman, mas okay talaga to, diba? 4 years kasi to, syempre, mas secured na siya kapag ganyan. Last season, yung stats ni Dorian Finney-Smith mga tol, 8.7 points, 3.9 rebounds, 1.4 assists, 44.8% sa field goals, at 41.1% sa 3 points. So, isang legit na 3&D player talaga to mga tol. At napakagandang pick up talaga nito para sa Rockets. Kasi eto yung kulang nila no? Wala sila halos small forward Pwede siyang starter at pwede ring off the bench. Pwede talaga siya maging starting small forward tapos gawin nila power forward si Tuklaw. At pwede rin siyang off the bench na lang kung sakaling gagawin nila starting small forward si Abdul-Jabbar Smith naman. Siguro depende sa pangangailangan ng team nila no? Kung siguro kailangan nila ng depensa malamang si Dorian Finney-Smith talaga yung mag-start para sa Rockets. Pero most likely mga tol, si Jabbar Smith Jr. na yung mag-i-start para sa Rockets kasi kakabigay pa nga ng Rockets dito ng bagong kontrata, diba? 5 years, 122 million extension. Ang laki Painom ka naman tol!
Pero hindi pa dyan tapos sa Rockets mga tol. Nakuha pa nila si Kapelang walang gatas. Hayop na yan. 3 years, $21.5 million. Dating Rockets na to mga tol, diba? Kasama yun, iba-ibas to dati eh. At ito mga tol, bata pa talaga to eh. 31 years old pa lang to mga tol ha. Mukha lang talaga matanda eh. Last season, yung stats ni Kapelang walang gatas sa Hawks, 8.9 points, 8.5 rebounds, 1.1 steals, 1.1 assists, 0.6 steals, at isang butata. Tapos 55.9% naman siya sa field goals. Again mga tol, great pick-up na naman para sa Rockets to eh, no? Bakit kanyo? Eh diba, meron na silang Lasenggun, meron pa silang Aquaman, meron pa silang Kapelang walang gatas, meron pa silang Tuklaw, meron pa silang Abdul-Jabbar Smith, ang lalaki eh, no? So kung gugustuhin nila, pwede talaga mag-big line up ang Rockets kahit kailan pa nila gusto. Kasi pwedeng gawin nilang small forward si Tuklaw, tapos power forward naman sila Sengun. Hype na yan, ang lalaki talaga eh. Tapos papalit sa kanila si Jabbar Smith Jr. tsaka si Dorian Finney-Smith, napaka-solid talaga eh. Walang yamo, lakas nyo hoy! Golden State Warriors left the group. Tol, teka lang. Yan si Dorian Finney-Smith, diba? Yan yung kaisa-isang player ng Lakers dati na malakas dumipensa, diba? Binitawan pa ba ng Lakers yan sa free agency? Aba, syempre naman, no? Paano na ba kasi makukuha ng Lakers yan? Eh, ubus na ang salary cap nila sa 3 players pa lang. Si Papa Luka, 46 million this year. Si Lola Bron, kakakuha pa lang ni Lola Bron ng player option this year, ha? $52 million, ang laki eh. Wala bang discount dyan pa senior citizen law? Tapos si Rukawa naman, 18 million this year, o diba? 3 players pa lang yan, $116 million na kagad, hype na yan. Si Baby Backlis mga tol, 14 million din eh. Eh talagang bibitawan ng Lakers yan si Dorian Finney-Smith. Ayun, ang nakuha tuloy ng Lakers, eto si Saudi Arabia, 42.3% 3-point shooter, medyo shooter to ha, pero butaw sa depensa. Kaya ayun, nakakuha nila sa Saudi Arabia, murang-mura lang. 2 years, $12 million lang. Walang halata talaga eh. Nagtitipid eh, no? From $15 million a year, Dorian Finney-Smith. Tapos, $6 million lang yung kapalit. Ang liit eh. Halatang downgrade talaga to para sa Lakers. Mukhang siguro ang ginagawa ng Lakers dito, nag-clear sila ng salary cap nila para posibleng makakuha nila itong si Gary Ayton. Nakaka-buyout lang ng Portland, diba? Pero marami silang kaagaw dito, mga tol eh. Andyan yung Warriors, naghaharap din ng sentro yung mga yan, kahit puro point guard yung kinukuha. At posibleng rin pumunta si Gary Ayton sa mga title contenders naman. Total, nakakakuha na siya sa sweldo niya this season eh. So abangan na lang siguro natin at susunod na kabanata rito. Pero so far mga tol, for sure, humina lalo ang Lakers sa pag-alis ni Dorian Finney-Smith. Malamang ma-Taylor Swift na naman to kapag nakalaban ng Nuggets na lumakas talaga this season. At tapos ito mga tol, sa lahat ng nakuha sa free agency so far, ito talaga yung pinakagusto ko sa lahat eh. Itong pagkakakuha ng Spurs dito kay Luke Cornetto mga tol ha. 7-1 kasi ito na pamalit na sentro dati sa Celtics, naalala nyo ba? Yung tumatalo ng butata kahit magkalayo-layo niya. Yung stats nito last season mga tol, 4.5 points, 3.9 rebounds, 0.5 assists, 0.5 steals, at 1.2 blocks per game. Tapos 72.4% sa field goals, nice no? At hindi naman siya tumitira ng 3 points ha. Napakagandang pick up kasi talaga nito para sa Spurs mga tol. Kasi mga tol, ang hindi ko nasabi kanina, actually 16.4 minutes lang ito naglalaro sa Celtics last season. Pero yun na nga, 1.2 blocks per game yung nakukuha niya ron ha. So eto, simple math na lang ang gawin natin. Kunwari, gawin natin 30 minutes per game to. Edi syempre, posible more than 2 blocks per game ang makukuha to si Cornetto ha. At sa nakikita ko rito mga tol, talaga naman shot blocker ito si Cornetto. 7 feet 6 inches ang wingspan nito mga tol. Ang haba rin eh no. At ang nakikita ko kasi talaga dito mga tol, ganito lang kasimple to eh. Twin Towers na naman to para sa Spurs mga tol ha. Eh naalala nyo ba, mayroong Twin Towers sa Spurs dati, di ba? Si Duncan tsaka si Robinson. At eto na naman, mukhang naluto na nga ng Spurs yung susunod na henerasyon ng Twin Towers nila. Tapos pareho pa shot blocker eh no. Black Patti to malamang para sa Spurs mga tol. Eh kasi last year naman talaga pinaglalaro na ng Spurs na power forward si mayayaman eh. Kaso lang butaw si Jack Collins eh, kaya hindi talaga nag-work eh. Pero ito si Cornetto mga tol, malamang tingin ko rito mag-work to kasama si Wembanyama kasi legit na role player talaga ito si Cornetto eh. At hindi rin to kailangan ng mga touches mga tol ha. Makakapag-focus pa ngayon palagi ang Spurs kay Wembanyama. So napaka-solid talaga na pick up nito para sa Spurs. Tapos ito mga tol, yung Mavericks, ang ganda rin ng pick up nila eh no. Nakakuha kasi nila si J-Lo sa free agency, 2 years $13 million lang, napakamura pa. Sobrang mura talaga niya mga tol kasi diba ang last contract nito si J-Lo $18 million to a year ha. Tapos biglang $6.5 billion na lang isang taon. At sakto talaga yung pagkakakuha nila dito mga tol kasi diba injured si Megastar eh. Mukhang sa January pa makakapaglaro ulit si Megastar. So ayun eto, legit na starting point guard talaga to. Nakakuha nila, score pa to, marunong pa to mamasa. Nakakampila si Lolo Bro kaya humina to eh. Yun nga lang, mahina rin to dumipensa mga tol ha. Pero kahit na, sino ba kasi makakakampi niya dito sa Mavericks? Puro defender eh no.
Si PJ Wash, si Cheese Max, Christy Permin, si Davey Salon, si Game 6 Baldog, si Derek Ramsey Lively, si Sander Gapon. So kahit nabuto pa itong walang yan to sa depensa, marami namang sasalo sa kanya dito sa Mavericks. At bata pa to mga tol ha, 29 years old pa lang to ha. Pero tingin ko, yung legit na championship talaga yung hinabol ni J-Lo dito sa Mavericks eh. Tsaka siguro familiarity na rin eh, no? Kasi kung hindi nyo naalala mga tol, yung mga dati magkakampi sa Lakers, andito na lahat eh. Si J-Lo, si Davey Salon, si Maxi Permin, si Duente, magkakakampi dati ang mga yan, di ba? Yung mga dating palaging sinisisi ng mga fans kapag natatalo ang Lakers, ayan na, nagsama-sama na sa Mavericks ang mga walang niya. Tapos yung stats nito last season sa Brooklyn Nets mga tol, 12.9 points, 2.8 rebounds, 5.6 assists at 2 turnovers per game. Mababa nga lang yung field goal percentage niya no? Pero kasi tingin ko talagang ginawa nito sa laro niya doon, para talaga stopover lang, sandali yung ginawa niya rin no? Kaya ganon. Kasi mga tol, nung nasa Lakers pa siya dati, 18 points per game to, mga tol, mataas eh. At tingin ko naman, kaya pa rin naman niyang gumawa ng ganung production kada laro. At ang uli mga tol, yung pag-alis ni Looney Tunes sa Warriors no? Kasi pupunta na si Looney Tunes sa Pelicans. Ang sabi pa ng chismosa kong kapitbahay, 2 years $16 million daw. Wala ka na talaga magagawa dyan, diba? Talagang allergic kasi sa big man ang Warriors mo Walang ibang sentro kilala yan kundi si Draymond lang. Pero posibleng sinusuyo pa rin nila si Gary Ayton. Pero kung siyempre kung di nila makuha yan, malamang mas humaba pa ang minuto ng paglalaro ni Quinton Post Office na maganda naman nilaro last year So yun mga tol no, ang dami pa actually ibang nangyari sa unang araw ng free agency. Pero tingin ko mga tol, etong mga to talaga nabanggit natin dito, yung meron talaga magiging impact sa mga bagong teams nila. Kasi napakalalim ng lineup ng Nuggets, ng Rockets, tsaka Mavericks ngayon, diba? Kaya na talaga nilang tapatan ng OKC this season kung healthy lang sila. Pero yung Lakers tsaka Warriors wala nga. Wala pa masyadong ginagawa, kaya yun, iyakan na naman. Okay na pakimagas, mag-like mga haters ng Lakers at Warriors.